Good morning sa ating lahat. Ayan. Happy Monday po. Kumusta na po kayo? So ngayon pong umaga, tayo po ay magtatalakay patungkol po sa Spirit in Flesh. So, Espiritu ng Diyos o ang banal na Espiritu or yung physical body or tayo po. Ayan. So, marahil po maraming tao na hindi po nila iniisip yung kanilang ginagawa or sinasabi o mga bagay na ginagawa po na hindi maganda or mga gawa po ng masama. Halimbawa po, pagkainggit, pagkagalit, yan. At yan po ay tumutukoy sa mga masasamang bagay. At pagpatay, yung bunga po sa matinding galit. Ayan. So, pagkainggit, ito po ay naiinggit siya kapag yung kanyang kapwa ay maunlad. Ayan. Subalit, hindi niya tinitingnan ang kanyang sarili. No? Pinabantayan lang niya yung iba at kinainggitan pa niya. So, yan po, yung mga bagay na yon na ating tatalakayin yung umaga. So, tingnan po natin kung ano ang papel po ng Spirit or banal na Espiritu. So, basahin po natin ang Galatians 5 verse 16 to 17. So, ito po ang sinasabi. Sinabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu. At ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito. Kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala kayo sa ilalim ng kautusan. So, ayan po. So, titingnan po natin na kapag namumuhay tayo sa Espiritu ng Diyos, tayo po ay ginagabayan nito. Kaya nilalabanan sa atin ang mga gawang masama natin. Ayan. Yun po yung papel ng banal na Espiritu. So, kaya tingnan naman po natin kung ano po yung mga bagay na ginagawa ng tao ng mga kamalian o mga masamang gawa. So, banggitin po natin ng ilan po sa mga gawang masama na ginagawa po ng tao. Dito po sa Galatians 5 verse, mag-start po tayo ng 20. Ayan, Galatians 5 verse 20. Ito po yung sinasabi. Pagsamba sa Diyos-Diyusan, pagkukulam, pagkapuot, ayan, pag-aaway, pagsisilos, mayroong kasalanan din pala yung pagsisilos, pagkakagalit at kasakiman, ayan, pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi, pagkainggit, ito yung sinasabi ko po. Ito po yung number 1 po na ginagawa po ng tao. Pagpatay, paglalasing. Mayroon pa paglalasing po dito. Walang habas na pagsasaway o pagsasaya. At iba pang katulad nito, muli ko kayong binababalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos o kaharian ng langit. So, mapapansin po natin yung mga mahalagang bagay na nagagawa ng tao, yung yung silos, pagkainggit, paglalasing, mga bisyo po yan na hindi karapat-dapat sa paningin ng Diyos. So, kung papansin po natin yung pagkainggit po, nagagawa po ito ng tao kapag wala na po siya. Dahil hindi niya po kinip yung kanyang
yung biyaya na nasa kanya, kundi nilulustay lang niya po ng basta-basta. Maliban po dun sa kanyang kinainggitan na nagsikap yan at nagtiis para lang po hindi malustay yung kanyang inipon, kundi ang ginagawa lang niya mo po ay yung mahalaga lang bagay ang kanyang binibili. So tapos kinakainggitin ka pa, no? Sinasabi po kung ano-anong sasabihin nun. Subalit yung titingnan po natin, yun po yung mga tao na nagtatyaga, nagtitiis. So yun po yun. So kung titingnan po natin, kapag nagagalit ho tayo, kapag naiinggit ho tayo, kapag nagsisilos po tayo, kapag gumagawa ho tayo ng mali, yung paglalasing na yan, sino po yung gumagamit sa atin? Yung evil spirit. Kasi po may dalawa pong spirit na namamayani, either sa Diyos or kay Satan. So kaya po kapag gumagawa po tayo ng mga bagay na masama, lalo na po sa kapwa natin, yung mga bagay na iyon po ay galing kay Satanas. So ibig sabihin, nagpapagamit tayo sa evil spirit. Ano po? So malinaw po yun, no? May dalawang espiritu na namamayani. Kaya dapat inaalam natin ang mga bagay na ito at ang kanyang salita upang hindi natin nagawin ang mga bagay na mga mali. So kaya po ngayong umaga sa maiksing pagtatalakay, nawa po mayroon po tayong natutunan sa mga salitang ito. So good morning again. Sana po ay pagpalain kayo sa umagang ito. God bless you po.